purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yan, sige po, palakpak po nung nagmerienda, kumain ng tanghalian. Yan, kasi parang walang gana. Yan, okay? So, welcome po muli sa atin po, sa mga oras po na ito, online and on-site po. Welcome and good day, Impact Makers. Welcome sa ating tambayan na kung saan may kaalaman at may pagpapalang mararanasan. Okay? So naniniwala po ako ng bawat isa na online and on-site na nag-tune in, sa online na nag-tune in po sa atin pong Youth Impact at sa inyo po na dumalo on-site, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay po, so ngayong buwan, meron po tayo panibagong buwan. Tapos na po tayo sa buwan ng June, ngayon naman ay July, na kung saan meron po tayong tema, yan po, makikita po natin sa ating screen, na joyful. Okay? Finding joy in sorrowful situations. At ang topic po natin ngayon ay meron pong pinamagatang from sorrow to joy. Yan. Ipo, paki-flash sa ating screen. Yan. From sorrow to joy. Trusting God in trial. Sa panahon na meron tayong pagsubok, na magagawa ka pa kaya nating maging masaya. Kayo po, kung tatanungin ko po kayo, sa tingin po ninyo, madali bang maging masaya sa panahon na meron kang problema? Iisa lang po. Wala po eh. May kausap po ako. Okay lang po, relax lang po kayo. Alam kong pogi po ako. Pero kalma lang po tayo. Okay lang? Okay po, sasagot po pag kinakausap, sasagot po tayo. Okay po ba? Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Ulitin ko po yung tanong. Madali po bang maging masaya sa panahon na meron po tayong problema? Hindi po. Bakit kaya? Sige po, pwede po kayong magbigay ng inyong opinion. Sige po, wag po kayong mahihiya. Ang sasagot may premyo. Yan o. Kay pastor. Hindi, ang sasagot po may premyo po. Sige po, bakit kaya hindi po natin po pwedeng maging masaya sa panahon na may problema? Bakit po kaya? Yes. May premyo ka anak sa langit. Yan. Sige pa, baka may gusto pa. Sabi ni Ate Bel, kasi mas iniisip natin kasi yung problema. Mahirap nga namang maging masaya. Sige po. Sino pa po? Ako po, may problema po ako eh. Parehas kami ng problema ni Kuya Andoy, ni Kuya Fernando eh. Alam niyo po, ito po ay sumpa ang pagiging pogi. Ang hirap po niyan. Alam niyo po, ang tagal ng battle po namin yan. Ako po, ilang taon na po ako, almost 3 decades na po ako nabubuhay sa mundong ito. Okay? Huwag niyo na pong alamin kung ilang taon po yun. Okay? Pero ang hirap po, ang hirap ng struggle na yun. Okay po? Yeah, katulad po ni Kuya Arman, yung nag-host po kanina, struggle niya po yan, problema yan. Di ba? At problema din siya eh. Yan, de joke lang po kidding aside po. So, di ba ang hirap maging masaya sa panahon na meron tayong kalungkutan, meron tayong problema, na andaling sabihin na pwede kang maging masaya, uy, ano ka ba? Pwede kang ngumiti dyan, pero sa totoo lang, kapag ka nararanasan na natin yung part na yun, ang hirap. Di ba? Kaya maraming tao nagsasabi, ikaw kaya lumagay sa sitwasyon ko, tingnan natin kung makangiti ka pa. Di ba? Lalo na kapag ka ang problema mo, wala kang ngipin sa harap, di ka nga talaga makakangiti. Ang hirap nun. Di ba? So kaya naman, today, Impact Makers, kung gusto po nating maintindihan or magkaroon tayo ng joy sa kagalagitnaan ng ating sorrows, yan, makinig, yan, buksan natin ang ating tenga at ang ating mga mata, tayo po ay makikinig at pakisabi sa katabi. Yan, sige po, lingunin po ninyo yung mga katabi ninyo, huwag magulo, sabihin po ninyo, huwag magulo, huwag maingay, dahil walang blessing ang taong hindi nakikinig. Okay. So bilang panimula, yan nga, katulad po ng nabanggit ko kanina, meron na almost sa ating lahat, especially na lahat po tayo ay estudyante.
Tama po ba? May estudyante, may mga nagtatrabaho na, gaya po na nabanggit ko, napakahirap maging masaya sa panahon na meron tayong kalungkutan. At alam ko po, at personally, nakaka-experience po tayo neto. Pagsubok na hindi lang personal, kundi pagsubok maging sa bahay, di ba? Lalo na kapag kabwisit ang nanay mo sa inyo, ang hirap pong umiti. Di ba? Tama po ba? O anak, magsaing ka nga dyan. Teka lang, nay. Di ba? Ang hirap. Lalo na kapag inuutosan tayo, personal. Di ba? Or sa school, sino naka-experience dito na nagkaroon ng problema sa school? Wala pong nag-aaral, walang nagtaas ng kamay eh. Mahirap. Ano po yung mahirap na bagay sa pagdating sa school? Sige po. Exam. Ano pa? Subject. Ano yung subject? Lalo na mathematics. Pambihira na yan. Ano po? Recess. Yes. Research. Sorry, bingi po ako. Sabi ko po sa inyo alam niyo po, ang galing ng Panginoon, balanse ang Lord. Pogi ka, pero medyo bingi ka konti. Amen. Palakpakan. Sige, tuloy po nyo yan. Palakpak na yan. Tuloy nyo. Yan. Amen, di ba? Pwede rin naman, recess. Alam nyo bakit problema ang recess? Walang baon. Pag walang baon ng tao, maraming buraot. Problema yon. Amen? Yung ikaw may pera ka, tayo yung katabi mo, busog dahil sa'yo. Ang bihira, no? Amen? Yung 10 piso na lang, maghahati kayo sa isang gulaman ba yun na tagsa 10? Di ba? Sarap niyan, Masarap yung lasa niyan. Pwede bang patigim niyan? Di ba? Problema yun eh. So marami tayong mga challenges, especially na sa ating mga kabataan o sa buhay po natin. Kaya lang ang problema, papaano nga ba tayo kuha ng kasiyahan sa panahon na meron po tayong mga kalungkutan. Kaya naman ang text po ng ating topic ay makikita po sa Philippians o Filipos chapter 1 verse 12 to 26. Babasahin ko po yan sa Pinoy version po tayo. Tatayo po ang lahat. Tayo po ay magsalita ng pagbasa. Yan. Sa Pinoy version ko po ito kinuha. Babasahin ko po yung verse 12, 13 tapos salitan po tayo. Hanggang 26 po yan. Ang sabi po dito, mga kapatid, gusto kong malaman nyo na nakatulong itong mga nangyayari sa akin para mas marami pa ang makarinig ng magandang balita. Okay, verse 14, at nitong nakulong ako, mas tumibay ang pagtitiwala ko sa Panginoon ng Panginoon ng mga marami nating kapatid at lalo pang lumakas ang loob nilang i-preach ang salita ng Diyos nang walang takot. Yan. Verse 16. Next po. Yan. Verse 16. Yung mga maganda ang motibo, nagpipreach sila out of love kasi alam nilang nilagay ako dito para i-defend ang gospel. Verse 17. Yeah, verse 18, pero hindi na yun mahalaga. Basta ma-preach lang si Christ. Masaya na ako kahit ano pang motibo, kahit mali pa yun o tama. Oo, masaya pa rin ako. Verse 19. Verse 20, ang gusto ko talagang mangyari at inaasahan ko ay hindi ako ma-fail sa mga dapat kong gawin. Sana laging maging buo ang loob ko, lalo na ngayon, para mabigyan ko ng honor si Christ sa buong buhay ko. Buhay man ako o patay. Verse 21.
22, pero kung mabubuhay pa ako at mas marami pa akong importanteng magagawa, hindi ko na alam kung ano talaga ang gusto ko. 23, 24, pero para sa inyo, mas mahalagang mabuhay pa ako. Verse 25, yan. So 26, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. So kung ganon, mas may dahilan pa kayong purihin si Christ Jesus dahil sa akin kasi nakabalik ako diyan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay pumikit at manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa pinagkaloob ninyo po sa aming pagkakataon na minsan pa kayo po ay mabigyan namin ng kaluguran, ng kasiyahan, makapaglingkod po kami sa inyo pong harapan. Lord, humihiling po kami ng paglilinis ng aming puso at isip at higit sa lahat karunungan na maintindihan ang iyong salita. Lord, I pray ang abang lingkod mo na ginagamit mo sa mga oras na ito na ikubli mo, Panginoon, sa iyong mga bisig at ang banal na Espiritu ang siyang kikilos upang maipaunawa at mapaintindi ito, Panginoon, sa lahat ng makakapakinig ng iyong salita sa mga oras na ito, whether online man yan and on-site. Marami pong salamat, Lord. Ikaw po ang kumilos sa buong gawain sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sige po, tuloy po natin yung palakpak na yan. Huwag pong ibitin. Yan. So bigyan ko lang po kayo ng konting background regarding or share ko lang po yung konting background ng kwento pinag-usapan natin o sa passage na ito. Okay? So ito ay ang sumulat po ng Filipos ay si Apostol Pablo. Sa mga mananampalataya, yan, in-address niya sa Filipos. Yon ay upang palakasin ang loob nila. So ituwid sa mga ginagawa nilang mali at ipaalam na masaya at maayos ang kanyang kalagayan sa kabila na siya ay nakabilanggo. So by the way, yung part po na yan ay nakabilanggo na si Apostol Pablo. Okay? So sumusulat si Apostol Pablo sa mga Christians na diyan sa Filipos, hindi lang para turuan, pangaralan, kundi ma-secure no, yung kanilang pananampalataya na meron sila or yung natanggap nila o yung belief nila kay Jesus. Kasi maraming mga issues na naririnig si Apostol Pablo, bagamat siya ay nakabilanggo, maraming issues ang dumarating sa kanya. Ano ba yung mga nagiging issues ng mga Christian sa panahon nila? Yan, meron ng mga persecutions, tawag rito, meron pang mga inaanoan ng mga properties, talagang inaalisan sila ng properties dahil sa paghihirap na yun, nagbabackslide na lang sila. Meron din namang mga Christians na active naman talaga sa pagiging Kristiyano, pero hindi nakikita yung pagiging Christian sa buhay nila. So merong mga ganong issue. Kaya nga sumulat si Apostol Pablo, sabi ko nga kanina, para pangaralan at i-secure ang pananampalataya na meron sila. Dito sa kwentong ito na binasa natin, ipinapakita ni Apostol Pablo na sa kabila na siya ay nakabilanggo, masayang-masaya pa rin siya dahil ang kanyang ginagawa ay bigyan kaluguran ang Diyos na kinikilala niya. Okay? So ang tunay na kaligayahan ay hindi makikita at matatagpuan sa ninanais ng bawat isa sa mundo. Yan ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Yang ginagawa ninyong yan, oo, bagamat na malaya kayo, nandiyan kayo, nakakagawa kayo ng anuman ang gusto nyo, pero hindi yan ang true joy. Dahil ang tunay na happiness o ang tunay na joy ay na kay Kristo. Amen? Hindi po Christopher, kasi Christopher ako eh. Si Kristo. Okay? Tawa po kayo pag nag-joke, ha? Para hindi patay. Okay po, naintindihan po natin. So ang tunay na joy, ang tunay na joy ay matatagpuan lang kay Jesus. Kaya nga ang kaligayahan na tinatamasa ng mga tao ay may hangganan at temporal lang. Ulitin ko ha. Yung nararanasan po na kaligayahan ng tao, especially na dito po sa lupa na ginagalawan natin, ay
temporal lang, ibig sabihin, may hangganan at panandalian lang. Okay, tama po ba? Like for example, masaya kang kumakain sa mang inasal. Sarap nun. Diba? Sana all. Diba? Only rice ka na. Diba? Mayroong, only rice ba yun eh? Diba? Tsaka only chicken oil, pambihira. Kulang na lang, isabaw talaga yung chicken oil, ano? Nakakita na ba kayo nun na yung kanin lumulutang sa chicken oil? Ang sarap nun. Kaya lang, the moment na umuorder ka, ano nangyayari? Mas lumalaki yung binabayaran mo. So may hangganan. Ang pangbayad mo, pang isang order lang. So may hangganan. Tama ba? So sa isang order mo, una masaya ka, pero pag nabiting ka, hindi na masaya. Tama ba? Nandiyan pa po ba? May kausap pa po ba ako? So ano pang mga bagay na temporal lang? Yan, yung buhay natin. Diba? Sino makakapagsabi na bukas, buhay pa ba tayo? Diba? Na-enjoy natin yung life natin today, but ano kaya pagdating ng tomorrow? Buhay pa kaya tayo? May enjoy pa kaya natin yung buhay natin? Tama? Or, eto na lang, yung age na lang natin. Diba? Saan kayo nakakita ng ng taong tumatanda ng paurong? Saan kayo nakakita ng ganon? Yung pagkapanganak, lolo. Tapos pabata siya. No? Pwede ba yun? Pwede. No? Di ba? Pagkapanganak ng nanay niya, pambira, 70 years old, no? Lumabas. Mas matanda pa siya sa nanay niya. Tapos habang tumatagal, bumabata siya. No? Hanggang sa bigla na lang siyang mawawala. Walang ganon. Diba? So even ang buhay natin may hangganan. Even ang edad natin may hangganan. Kaya nga ang kaligayahan ng bawat isa sa atin may hangganan. Lalong-lalo na dito sa lupa. Kaya nga ginagawa ni Apostol Pablo, binibigyan niya to ng importansya na ang buhay ay napakahalaga. Tama? Na ang mabuhay sa mundong ito ay tawag po rito once in a lifetime moment natin. Kaya nga di ba nauso yung word na YOLO? You only live once. Kaya lang, ang tanong, papaano mo gagamitin yung buhay na yon, yung certain moment ng buhay mo? Kasi especially sa ating mga kabataan, minsan ka na lang pala mabubuhay sa mundo, di mag-inuman na tayo. Di ba? Yun. Sa isang grupo, iisa lang yung bake, naguhupakan kayo. Di ba? Yung isa may COVID. Eto, sige, hipakin mo. Di ba? Ang hirap noon. Tapos nag-inuman kayo, yung isang baso lang pinag-iinuman nyo. Kasi you only live once eh. Magpakasaya tayo, tandaan natin yung kasiyahang naiisip natin at ginagawa natin, may hangganan yan. Pero ibahin mo yung inaalok ng Panginoong Hesus na kaligayahan. Kasi yung kaligayahang inaalok ni Jesus, panghabang buhay. Na yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya nga, sa gitna ng pinagdadaan ng pagsubok at problema, laging may galak ang ating puso. Bakit? Dahil ang pagsubok na pinagdadaanan ng bawat mananampalataya, especially na sa panahon nila Apostol Pablo, ay hindi madali. Tulad na nabanggit ko kanina. Pero dapat may kagalakan or meron tayong joy or saya dahil ito ay temporal lang. May problema tayo? Nako, bagala ka kasi tawag yan, hindi panghabang buhay kasi merong hangganan din yan. Okay? Ulitin ko ha, ang pinagdadaanan ng bawat tao may hangganan yan. Maaring ngayon, di ba, mukhang pang Biyernes Santo ang itsura natin dahil sa lungkot, temporal lang yan. Pero, yung kaligayahang nararanasan natin, especially na yung layaw ng mundo, temporal lang yan. Na po pa nating ikapahamak. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya naman, ang tanong sa mga oras na ito, next po kuya, sabi diyan, how to find joy? Yan, sabi doon sa quotes. Sige po, pabalik muna kuya. Yan, sabi nga, di ba? Ano man ang mangyari, kahit may bagyo,
bagyo man sa buhay nating dumating, mananatiling nakangiti at mananampalataya at magsaserve pa rin kay Jesus. Yan ang gustong sabihin ni Apostol Pablo, especially na sa ating generations ngayon. Kaya naman ang tanong, how to find joy in the midst of sorrow. Number 1 is turning obstacles into opportunities. Yun. Grabe, no? Parang ang labo naman po niyan, Pastor. Turning your obstacle into opportunity. Saan ko nakikita yung opportunity sa panahon na may problema ako? Napaisip niyo na po ba yan? Inaisip niyo na yan? Sa panahon na may problema ka, tingin natin, may opportunity kaya ron? May opportunity, parang iisa lang ata kausap ko eh. May opportunity, sa panahon na may problema, may opportunity. Hindi, real talk po mga kapatid. May opportunity kapag may problema ka? Wala. Hopeless eh. Problema na may opportunity pa, buang na ata to eh. Amen? Nandiyan pa po ba? May kausap pa po ba ako? Turning obstacle into opportunities. Pastor, alam mo, pogi ka lang, kaya lang parang kang may tama sa ulo eh. Sa mo nakita yan, problema or opportunities? Ito sagot. Verse 12, sabi doon, sa verse 12, sabi, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na nakatulong ito ang mga nangyayari sa akin para mas marami pa ang makarinig ng magandang balita. Yun ang kagandahan. Saka nakakita na taong nakakulong, pero ito yung opportunity sa kanya para mag-spread pa ng Word of God. Di ba? Ang galing. Sabi ng verse 12, si Paul daw ay naka-imprison that led to the spread of gospel. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, mas nagkaroon siya ng pagkakataon, o itong si Apostol Pablo, na maipalaganap niya ang salita ng Diyos. Sa panahon nila, dahil sa faith at paniniwala nila na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, kinukulong sila. Kayo po, kung kayo po tatanungin ko, kung nasa panahon po tayo ngayon, nila Apostol Pablo, madali kayang maging born again, o maging Kristiyano. Sorry for the word. Christians. Hindi po. Naniniwala kasi tayo na si Jesus ay Diyos sa tagapagligtas. That is Christians. Kaya nga po, Kristiyano tayo kasi naniniwala tayo kay Jesus na siya ay Diyos. Tama po ba? Make sense po ba? Amen? Kaya lang ang problema, sa panahon nila Apostol Pablo, pagka sinabing Kristiyano ka, may tama ka sa ulo. Pag sinabing Christians ka o Kristiyano ka, ang tingin sa iyo ng ibang mga tao ay baliw tong taong to. Ay kulto to. Di ba? Kasi sino po naka-experience dito yung nag-worship yung mga Christian? Kanina, di ba? Kanina papalakpak, happy day. Happy day, hallelujah. Pagdating kanina, iiyak. May tama sa ulo. Di ba? Kanina tumatawa lang to, ngayon umiiyak na. That is Christian. Masaya kasi nga nakikita nila o nararanasan nila yung presensya ng Panginoon. Umiiyak sila kasi yung nararanasan nila yung pagmamahal ng Panginoong Hesus. So ganoon yung nararanasan ni Apostol Pablo. Sa panahon na ito, kung bakit naging opportunity kay Apostol Pablo na makulong siya, kasi nga nakakulong na siya, wala nang magagawa yung Roman soldiers eh. Diba? O paano yun? Kukulong pa nila yung nakakulong na? Pwede ba yun? So ginamit niya Apostol Pablo na opportunity yun para makapagsulat siya at ma-spread niya yung Word of God. Kasi wala nang magagawa eh. Nakakulong na ako ha. Ano pa gusto ninyong gawin? Amen? Kaya sa pagkakakulong ni Apostol Pablo, mas nagkaroon at nahayag ang kanyang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga sulat. So hindi madali na makulong, pero kay Apostol Pablo, ito ay isang pagkakataon. Purihin ng Panginoon. So mapapansin natin in verse 13 din, na sinasabi niya sa mga taga-Filipos na siya ay proud na makulong dahil sa pagsiserve niya kay Jesus. O di ba may tama sa ulo to si Apostol Pablo eh. Saan tayo nakakita na nakakulong ka na, masaya ka pa?
Di ba? Yung nga lang ma-curfew tayo, ang hirap na eh. Amen? Sino po yung na-curfew na rito? Taas ang kamay. Di ba, ang hirap ma-curfew. Di ba, issue yan. Maniwala. Sino po yung mga tagapabahay dito? Taas po kamay. Mga tagapabahay po. Di ba? Imagine po ninyo na curfew ka. Pambira, doong building na yun, isang diretsong yung pag-uusapan ka. Uy, na-barangay to. Issue ka. Maniwala. Ang hirap nun. Pero kaya Apostol Pablo, hindi. Proud pa siya ron. Nakulong ako, bakit? Kasi tama yung ginawa ko. Nakulong ako kasi nagsaserve ako kay God. Amen? Palakpakan naman natin sa Lord. So, opportunity yon para kay Apostol Pablo. Di ba? Ang ganda dahil sa pagsaserve. Kaya nga, ang ginawa ni Apostol Pablo, ini-encourage niya ngayon, itong mga taga-Pilipos, na anuman ang mangyari sa kanila, dapat nagsaserve pa rin sila kay Lord. Ayun, katulad yung kanina, yung quote, nauna pala yung quote. Di ba? Na-advance yung quote. Yun yung gustong sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya naman, church, ito ang encourage ko sa iyo. Sige kuya, paki-next po, di ba? Na whether anuman ang mangyari, sige go, yung quotes natin, labas ulit natin. Anuman ang mangyari, kahit may bagyo man sa buhay na dumating, mananatiling nakangiti, mananampalataya at mag-serve pa rin kay Jesus. Amen? Yun yung gustong sabihin ni Apostol Pablo sa Pilipos, ganun din sa'yo ngayon. Yan ang gustong sabihin ni Apostol Pablo sa'yo. Na ano man ang mangyari, katulad niya, ako nakulong na ako, pero nagsaserve pa rin ako kay Lord. And that is opportunity for me na ma-spread ko pa ang Word of God. Diba? Tayo, as bilang generations ngayon, ano yung po pwedeng maging opportunity sa'yo para ma-share mo si Jesus? Ano po? Kausap ko yung camera eh. Ano yung opportunity para sa'yo? Wala talaga. Kausapin ko na lang kaya sarili ko. Tayo po, di ba? Ano po yung po pwede nating maging opportunity para i-share natin yung Word of God? Di ba? Tandaan po natin, anuman ang pagsubok, maaaring uudyukan ka, sasabihin ng ibang tao sa iyo, umaatin to sa umaatin to sa Asmin, sa The Lord Our Banner, mga buwang tao doon, buwang ka na rin. No. Kasi ang ginagawa po natin ay pagsaserve kay Jesus. Di bali ka ng maging buwang, kakaserve mo sa Panginoon kaysa na maging buwang ka at mapunta ka ng Muntinlupa. Ano gusto niya? Wala namang gusto nun di ba? Men, so anong applications natin? So, our applications today is, kahit pagod, nasasaktan, dahil sa problema, manatiling naglilingkod ng may ngiti sa mga labi. Okay? Pangalawa, ang peer pressure. Ano po ba yung peer pressure? Ano yung peer pressure? Yung peer yung iniinom ng mga lasinggero yan eh. Peer yun eh, peer. Hindi. Peer pressure, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng karamihan, sasabay ka. Okay? Ito po yan. So, ang peer pressure o paggaya sa takbo ng mundong ito ay problema na kung saan kapag ikaw ay sumabay sa umpisa masaya, pero meron pa ring regret panghabang buhay. So, saan po natin gusto? Magbabago po tayo ng ating pamumuhay or sasabay tayo sa mundo na habang buhay kang magre-regret. Sana pala nakinig pala ako kay pastor, yung pogi. Sana pala naniwala ako na may Jesus. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos. Pangalawa is, how to find joy in the midst of sorrow. Number 2 is being bold in your faith. Manatiling matatag or matapang sa ating or manindigan sa ating pananampalataya. Verse 15 to 18, binanggit po roon, basahin natin 15 to 18. Well, meron din talagang nagpipreach tungkol kay Christ kasi inggit lang sila. At gusto nilang
kompetensya, pero meron din namang mabuti talaga ang motibo. Yung mga maganda ang motibo, nagpe-preach sila out of love kasi alam nilang nilagay ako dito para i-defend ang gospel. Verse 17, pero sabi ko nga, may mga nagpe-preach tungkol kay Christ na hindi naman tao sa puso nila. Nagpe-preach lang sila para sa sarili nilang interes pa nila. At gusto nilang mas mahirapan pa ako dito sa kulungan. Yung problema rito, yung issue rito, especially na doon sa binasa natin sa 17, nagpe-preach sila ng gospel, mayroong mga Christians na naniniwala kay Jesus, pero ang gumagawa sila ng kaguluhan. Nagpe-preach sila, o sige, preach tayo para madiin na si Apostol Pablo, yung natin, tawag rito, yung pasimuno na itong Kristyanismo na to. Yan. So nga naman, madidiin nga naman sila. Diba? Parang ang nangyayari, kinakanta nila si Apostol Pablo. Diba? So may mga ganon. Bakit? Kasi nga naiinggit sila. Kaya sabi kay Kuya Daniel ko yata narinig yung pagkainggit. Hindi, kay Kuya Andoy pala, kay Kuya Ands. Kapag kainggit, hindi, dilat. Yeah. Hindi, pagkainggit, pikit. Diba? Kasi walang nakikitang mabuti sa iba. Diba? So, himay-himayin natin. In verse 14, actually, the other believers were inspired by Paul boldness. Kaya maraming mga Christians sa panahon ni Apostol Pablo, itong story na to, na mabuti kasi nga nai-inspire sila sa naging buhay ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa pananampalataya na meron si Apostol Pablo. So pinapakita sa verse na ito na maraming Christian ang mas kumapit at lumago sa Panginoon dahil sa nangyari kay Apostol Pablo. Ano ba yung nangyari kay Apostol Pablo? Nakulong eh. So instead na matakot sila, hindi. Nagpakatatag sila, nilakasan nila yung loob para i-share yung Word of God. Dapat hindi maihinto na ma-spread yung Word of God. Di ba? Tumatag yung pananampalataya nila. Kasi nakita nila at na-realize nila sa mga sarili nila, naging eye-opener sa kanila na ang pagkakakulong ni Apostol Pablo na nag-sink in sa isip nila, teka lang, ano ang naging part ko sa kingdom ng Lord? Yung founder namin, nakakulong. So, ang ginawa ng mga mabubuting Christians na to, ito yung naging tulong nila. Ni-spread pa nila yung Word of God. Amen? Pero katulad nga na nabanggit ko, merong iba naman, dahil nainggit, nag-share din sila. Pero sinisiraan nila yung si Apostol Pablo. Uy, grabe, no? Si Apostol Pablo, panot yun eh. Sorry, kuya. Joke lang. No? Hindi, si Apostol Pablo, hindi. Christians yun, pero ibang Christian yata yung nun. Ibang Kristo yung tinuturo nun. So, may mga ganon. Okay, so yung mga mabubuting Christians, naging eye-opener sa kanila, yung nangyari kay Apostol Pablo, kaya mas lalo pang nagsumidhi yung damdamin nila to spread the word of God. In verse 15 to 17, some preach Christ with the wrong motives, but the important thing was that Christ was preached. Yun ang pinaka-importante, ma-share natin kung sino si Jesus talaga. So pinakikita ni Apostol Pablo na may mga nagsishare ng word of God para sa pansarili at para madiin si Apostol Pablo sa kanilang lalong-lalo sa kanilang mga ginagawa o sa isang pagkakasala at magdudulot ng kaguluhan sa body of Christ. Ang kanilang motibasyon ay makasariling ambisyon na may layuning magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Pareho silang tila may tamang doktrina at ipinapangaral si Kristo, ngunit ang kanilang magkaibang pagtrato kay Apostol Pablo, yung papala yung isang issue. Kung paano nila i-treat si Apostol Pablo, paano nila kinikilala si Apostol Pablo sa buhay nila. Kaya nga, impact makers, nakausap ko online and on-site, kailangan nating maging bold para mahanap natin yung tunay na kaligayahan sa gitna ng pinagdadaanan nating problema. Kailangan nating manindigan sa ating pananampalataya. Wala kang pera, manampalataya ka. Wala kang makain, manampalataya ka. Sinasabi ng iba, hindi ka marunong, hindi ka magaling. Ano ka? Tawag rito. Si Mark ka. Faith.
Di ba? Faith. Hindi ka magaling sa klase nyo. Hindi ka lalago. Hindi ka aasenso. Hindi ka magiging doktor. Magiging konduktor ka lang. Hindi. Faith. Tataga natin. Hindi ka makakapag-college kasi mahirap lang kayo. No. Faith. Sino ba si Jesus? Sino si Jesus? Sino? Yung kapitbahay niya? Sino si Jesus? Katulad na, di ba binanggit ko na kanina, Lord and Savior. Siya ay Diyos at tagapagtanggol. Bago na. Kanina lang na bago. Hindi, tagapagligtas. Amen. So ano yung applications natin dito? Applications. Ipaglaban ng tama na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas at kailangan nakikita saan po? Sa ating buhay. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 13 to 16, halata sa kabataang Christians ang pagiging salt and light. Okay? Kasi yan po yung sinabi ng Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You need to be salt and light of this world. Kaya nga halata sa kabataang Christians ang pagiging salt and light sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Okay? So gaano man tayo nahihirapan sa ating faith kay Jesus, piliin pa din ang tama dahil ang tama nakakatuwa. Ngunit ang mali, hindi kapuri-puri. Okay? Make sense po ba? Palakpakan naman natin si Lord. And lastly, pangatlo is living with purpose. Philippians chapter 1 verse 19 to 26, pero focus po tayo sa verse 21. Sabi doon ng 21, kasi ako nabubuhay ako para kay Christ. At kung mamatay man ako, advantage pa rin sa akin iyon. So alam ni Apostle Paul kung ano yung purpose ng life niya. Ano yung purpose ng buhay ni Apostle Paul? To live and die for Christ. Amen? Eh yung ibang kabataan, to live and die for Him. Di ba? Amen? Diba? Maraming mga Christians na kabataan nang nabubuhay at nagiging mundo. Si Steve. Diba? Amen? Pero ang pangalan niya si Adan. Amen. Maraming mga Christians na nabubuhay at mamamatay sa piling ni crush. Outs. Yeah. Amen. Maraming ganon. Pero sana, wag po ganon. Diba? Kailangan sa atin bilang isang Christian, mabuhay at mamatay tayo. Para kay Nino? Kay Nino? Ay, may naririnig ako sa katabi ko. Hindi. Dapat kay Jesus. Amen. Palakpakan natin po ang Panginoon. So, pinapakita ni Apostol Pablo na advantage pa sa kanya ang mamatay para sa kanyang pananampalataya. Sino rito kadang maipagpataya para kay Jesus? Walang nagtaas ng ayaw mamatay eh. Sapa. Tatanungin ko ulit. Sino handang makipagpatayan para kay Jesus? Taas ang kamay. Sino gusto mauna? Oh, gusto na mauna. Ingat ka, pakisabi kay Jesus, mahal namin siya, ha? Joke lang. Kailangan ganoon po tayo. Kasi katulad ni Apostol Pablo, kailangan na maintindihan natin kung bakit ka nabubuhay. Tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, para kay nino ka nabubuhay? Para kay? Kay nino? Kay Jesus. Okay. Hindi, sisigurado ko lang.
Kay Jesus. Okay. Maging malinaw dapat sa atin yun. Hindi po kay crush. Dapat nabubuhay tayo para kay Jesus. Hindi kay Jeez and us. Di ba? Ye. Di ba? Ye. Okay? Maging malinaw po. In verse 22 to 24, ito na po yung struggle ni Paul. No? Paul struggle between wanting to be with Christ and staying to help others. So dito, pinakikita sa verse na ito, na nandoon naman siya, yung purpose niya, alam ni Apostle Paul yung purpose niya, kung bakit siya nabubuhay, at gusto niya nang makasama si Jesus eh. Tama ba? Kasi yun naman talaga yung purpose ng buhay natin ngayon eh. Bakit tayo nagsiserve kay Lord? Sige po, bakit po tayo nagsiserve kay Lord? Bakit po tayo nagsisimba? Para ano po? Pangtanggal? Kasalanan? Magbabawas. Alam ko, pagbabawas lang sa CR eh. Para kanina po, ako lang, di ba? Hindi po. Kaya tayo nagsisimba kasi gusto nating mabigyang glory si Lord, si Jesus, di ba? Hindi para magpakyut kay? Hindi ganon. Okay? So, dapat yun ang purpose natin. Kaya lang, ang problema kay Apostle Paul, gusto niya na sanang makasama si Jesus. Kaso, meron pa siyang gagawin. Ano yung gagawin niya? I-share pa ang Word of God sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Christ. Galing ni Royce, no? Buti na lang. Ano mo sa VBS? Top 1. Wow. Diba? Diba? Top 1. Galing ni Royce, ah. Doon na to. Amen. So, yan kidding aside po, no? Na yun ang purpose ni Apostle Paul. So kung tutusin, pwede niya naman nasabihin na pwede niya namang sabihin sa mga Roman soldiers na sige na, patayin niyo na ako. Kasi yun naman talaga ang purpose ko eh, ang makita at makasama si Jesus. Kaya lang nagkaroon pa rin siya ng purpose para mabuhay. Ano yung purpose para mabuhay? Para masyaran pa yung ibang hindi pa nakakakilala kay Christ. Kaya nga yung verse 25 to 26, napakahirap na desisyon yun. Tama ba? Mahirap na desisyon yun. Kung kayo po papipiliin, sino po papipiliin nyo? Yung mahal mo o yung mahal ako? Ang hirap mamili, no? Yung crush ka o yung crush mo? Ha? Masagot oh. Bawian to ng on. De joke lang. Di ba? Ang hirap mamili. Tama ba? Ang hirap mamili, pero kay Apostle Paul malinaw sa kanya yon. Uulitin ko po ang pinag-uusapan natin dito, living with purpose. Ano ba purpose? Para mabuhay. Di ba? Ano yung purpose natin? Dapat ang maging purpose natin, mabuhay kasi meron pa tayong aabuting kaluluwa. Yun yung gustong sabihin ni Apostol Pablo dito. Okay? So anong purpose ng buhay ni Paul? Una, mabuhay na nakikita si Jesus sa buhay at maglilingkod hanggang mamatay. Ikalawa, ang mabuhay pa upang turuan ng iba at may mailigtas pang kaluluwa. Kaya naman, impact makers, I will challenge you this. Ano yung applications natin dito? Una, ang tunay na saya at kaligayahan ay ang malaman natin ng purpose kung bakit tayo nabubuhay. Kung may dapat tayong gayahin, ay hindi yung katabi mo, or yung tropa na meron ka, kundi si Apostol Pablo na hanggang sa huling sandali ng buhay niya, naglilingkod pa din. Pangatlo, matatagpuan lamang ang tunay na ligaya kapag natutunan na nating mahalin at ipaglaban si Jesus hanggang sa huling sandali ng ating buhay. At ang tunay na joy ay kaya mo nang ipagpalit ang mundo at layaw nito para kay Jesus kahit dumanas pa tayo ng hirap. Okay po, ulitin ko, ang tunay na joy ay yung kaya mo nang ipagpalit
ang mundo at ang layaw nito para kay Jesus kahit dumanas pa tayo ng matinding hirap. Dito po ako mag-i-end. Meron po akong ikukwento sa inyo. Pero that is short lang po ito. Short story lang po. Meron po akong kakilalang youth. Ito po'y babae. Na grabe talaga ang pananampalataya nito. Sabi nga dyan sabi niya nga, kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, sabi niya doon, patay kung patay, paglalaban ko, isi-share ko si Jesus. Minsan nga, meron pang part na tawag rito, kahit na nag-i-struggle na siya, nagkakaroon siya ng conflict within the family, pero still, sinishare pa rin niya yung Word of God. At talagang on fire itong batang to at itong kabataan na to. On fire talaga siya, talagang nagsishare siya ng Word of God. Sa lahat ng makita niya, sinesharean niya. Kahit ultimo lasing, sinesharean niya. Alam niyo kung sino po to? Si Teacher Mikey. Ako, nabibless po ako, lalo na kapag nire-reminisce ko po yung part na yon. Nasabi niya, kahit ultimo po yung lasing, sinisharan ko po, kahit hindi na kami nagkakaintindihan Diba? Buti na lang talaga si Teacher Mikey, hindi din uminom ng araw na yon. Na, baka napatagay ng konti. Konti lang naman po Pero hindi. Ibig bang sabihin, yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, na living with the purpose. Alam niya kasi yung purpose niya. Kung bakit niya tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior, kasi alam niya yung purpose niya. He is certified disciple of Jesus. So, nahirapan siya? Yes, may hardship. Dumating pa sa part na, tama ba? Di ba? Nagkakaroon ng issue within the conflict with the family. Nagagalitan siya kasi ganito ganyan. Pero hindi na patinag kasi pure of joy. Kasi masaya ang maglingkod sa Diyos. Amen. Sana po kapulutan po natin ng aral po ito. Amen. Lalo na sa atin po, marami pong mga bata na habang lumalaki tayo, mas nakikilala natin at mas nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon. Amen. So ano nga ba yung tatlong bagay na po pwede pong magdulot ng kaligayahan o paano natin makikita ang tunay na kaligayahan sa panahon o sa gitna ng pagsubok ng ating buhay? Kailangan na maintindihan natin na ang ating mga obstacle sa buhay ay isang opportunity para sa ating lahat. Pangalawa, na kailangan natin na panghawakan ng matatag ang ating pananampalataya. At ang pangatlo, malaman at maintindihan kung bakit ka nabubuhay. Amen? Kaya naman, as today, kailangan po natin na sikapin itong mga bagay na ito. Gusto mo makaranas ng kaligayahan? Gusto mo maranasan yung kakontentuhan sa buhay po natin? Apply po natin tatlong natutunan natin ngayon. Amen? Hindi po yan sayang. Yung pag-upo mo rito, nakapakinig ka ng Word of God, hindi sayang yan. 2,000 years ago, meron pong gumawa ng matinding event na kung saan naging kaligayahan at kalayaan ng bawat isa. Walang iba kundi yung tinutukoy natin, si Jesus. Alam po ba natin na ang purpose ni Jesus kung bakit siya nagpapako sa krus? Kung bakit inaalala natin siya tuwing mahal na araw? Ano po kaya ang purpose? Ano po? Bakit kaya nagpapako si Jesus? Trip niya kaya? Sinabi niya kaya sa mga Roman soldiers, pako nyo nga ako. Kasi trip ko gusto ko lang. Para makita lang yung macho kong katawan. Ganun ba? Hindi yun. May purpose. Ano yung purpose? Kalayaan natin at yung happiness na tinatamasa ko. Amen? Kung bakit ka nabubuhay ngayon, bakit ka nakakain ng tatlong beses sa isang araw, kung bakit nagkakaroon ka ng kaligayahan sa puso natin, because of that. Kaya lang, may kulang. May kulang. Oo, masaya ka. Masaya tayo ngayon. Nakakausap natin yung mga kaibigan natin. Pero yung kamatayang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang kailangan po nating maintindihan. Na without Jesus in our life, you will never be complete. Hindi ka
makukumpleto. Maraming kabataan nagsasabi na ang kukumpleto ng kanyang kaligayahan ay maghanap ng pagmamahal sa iba. Maraming mga kabataan na nagsasabi na ang mundo niya ay hindi yung pamilya niya, kundi yung nililigawan niya or yung naliligaw sa kanya. And that is peer pressure. Tayo po, lalo na sa generations po natin ngayon, tapos, yan po ang in. Tama po ba? Sa isang barkada, kapag wala kayong jowa, para kang alien. Pero, gusto ko lang sabihin, ba't hindi mo jowain si Jesus? Ibig bang sabihin magkaroon ka ng relationship kay Jesus. Like father, daughter, or son. Mas mahalin natin si Jesus. Ulitin ko, namatay si Jesus para ligtasan natin sa kaligayahan na tinatamasa natin. But, without Jesus in our life, you will never be complete. Hindi ka mabubuo. Hindi ka kayang buuin ng tao. Kaya nga diba, hindi mo po pwedeng gawing mundo ang tao lang. Kailangan na maging mundo natin si Jesus. Amen? Sino po rito, tatanungin ko in the last moment, sino po rito, amin po, walang relasyon sa Panginoon? O hindi lubos na kilala si Jesus? Taas lang po kamay. Sige po, wag po kayong maiiyak. Yung walang relationship kay Jesus. Lahat po may relationship. O may kausap po ako. Ang ganito na lang. Pipikit ka, yuyuko, at makikipagrelasyon tayo kay Jesus. Amen? Makikipag-usap tayo kay Jesus habang tumutugtog yung ating praise and worship. I will give you a minute. Please, this is the opportunity para magkaroon tayo ng relationship kay Jesus. Huwag nating sayangin yung pagkakamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pwede bang sabayan mo ako sa panalangin ito? Panginoong Diyos, napagtanto ko na kailangan ko ng kaligayahan at kaligtasan sa aking buhay. Naniniwala ako na namatay ang Panginoong Kristo para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay na nag-aalok sa akin ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sa mga oras na ito, inaanyayahan kita, Panginoong Yesus, sa aking puso, sa aking buhay, na ikaw ang magiging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa
Sa araw po na ito, Sa araw po na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang isang Diyos bilang isang na Diyos magkokontrol na magkokontrol ng aking buhay. ng aking buhay. Punan mo, Panginoon, Punan mo, Panginoon, ang aking pag-asa, ang aking pag-asa, kagalakan, kagalakan, kapayapaan, kapayapaan, at tulungan mo ako at tulungan mo na ako magtiwala na magtiwala sa iyong pangalan. sa iyong pangalan. Sulat po ninyo Sulat po ninyo ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Pangalan ng Panginoong Yesus. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Let me pray for you. Sige po, pikit lang po tayo. Lord, marami pong salamat, O God, sa mga kaluluwang tumanggap po sa mga oras po na ito. Lord, hindi po aksidente na napapakinig sila na sa panahon na kanilang pinagdadaanan na ito pala, Lord, ikaw pala ang tunay na kaligayahan sa panahon ng aming mga kalungkutan. Kaya naman, Lord, ang bawat mananampalataya or mga kabataan sa mga oras na ito, online and on-site po, na tumanggap po, Panginoon, sa inyo, ay magkakaroon po ng kaligayahan ora mismo. Kakaroon din ng kagalakan sa kanilang mga puso at the same time, mararanasan po nila yung pinagpalang buhay sa kanilang mga sarili. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat sa pagkakataong ito at patuloy na ikaw ay dinadakila, itinataas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng